According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya. Kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang punong kriminal na nagpapatupad ng malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala na gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga magnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along ang imig ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag-arte-artihan at magdrama na kunwa-kunwari nagpapaimbestiga ang kulukoy, siya pala ang mastermind. At dahil dyan, pakikinggan natin ang boses ng isa sa ating mga kasama ngayon sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kabulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimuno ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw. Itinuro na ni Saldico ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Hindi ito AI, ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na, kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General? Kasi kung patay na, post-mortem yon. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag doon. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind, si Marcos, kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha sa Cebu. Ang putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidente ito. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan na you are elected to be the president to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Gusto niyong mapakinggan ang boses na ito? Tawagin natin si Brother Oliver. And then si General Daos ang susunod na magsasalita muli. Para may boses si Ka Eric, sapagkat ito ay hanggang December 31 ang rally na ito. Ang haba. 3 araw lang, dapat lumayas na si Marcos. Yan ang taning ng taong bayan sa kanya. Brother Oliver. Magandang hapon po mga kababayan. Magandang hapon po sa mga vlogger. Magandang hapon po dito sa Robinson na pinagbigyan na naman po tayo. Ito, tawagin po natin itong super. Bakit po ba super? Papaliwanag po natin bakit super. Dahil si Bongbong Marcos po ay super sinungaling. Super ang korupsyon. Super ang kalokohan at kasinungalingan na ginagawa niya sa mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kaya tayo nandito, pinaglalaban po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Pinaparating po natin sa kanila na ang gobyerno ay walang karapatan. Dahil sila po
ay mga magnanakaw. Ngayon, ngayong araw na ito, simula po kami upang iparating sa mamamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan, sinabi niya na po kung sino nag-uutos, sinabi niya na po kung ganong kalaki, super duper 100 billion ang dapat nakawin sa gobyerno. Ano ang mga nangyari po na kalamidad na pinakita ng Panginoon sa atin? Super baha! Maraming taong namatay sa iba't ibang lugar. Super! Ang kasinungalingan niya, sinasabi niya na padaanin muna natin ang bagyo. Bakit? Patay na yung mga Pilipino bago niya tulungan. Nagbigay ng tulong. 5,000, 10,000. Saan makakarating po ba yung 5,000, 10,000? Makakabili po ba ng hollow blocks, simento, buhangin, yero? Hindi po, wala pong mararating yan. Kaya, nandito po tayo nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na ngayon ay super hirap na po. At sila naman, ang mga buhaya, super na mga buhaya na ngayon, ang sarap ng mga kinakain, nasa ibang bansa. Nasa na po ngayon, Sekretary Punuan? Nakatakas na. Paano po nakaalis yan? Kung sinasabi po ni Pangulong BBM na mayroon ng makukulong, number 1 na makukulong, Sekretary Punuan, bakit wala siya rito? Nakatakas na. Ibig sabihin, pinatakas na. Yun ang katotohanan. Tayo, mga nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan. Yung mismong super na magnanakaw, hindi raw makasuhan kasi wala raw ebidensya. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi! Dahil super sinungaling si Pangulong BBM. Yan ang pinakita ng Panginoon sa atin. Nagsimula po siya ng kasinungalingan ng 5.5 na flood control. Ano ginawa ng Diyos? Ilang pangalawang araw, bumagyo, bumaha. Ngayon, lahat po ng bagyong dumarating, super! Tama po ba? Oo. Bakit po pinapakita ng Panginoon yung pinaparamdam ng Diyos sa Kanya? Pinagbigyan na kita, inupo na kita. Dapat pinakita mo na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Pero ano ang ginawa mo? Ginawa na ng tatay mo at ngayon ginagawa mo pa rin. Kaya yan ang magpapatunay, Diyos na rin ang nagpakita na ang mga pamilyang Marcos talaga. Simula sa tatay hanggang sa anak, dadanasin yan hanggang sa apo. Yan po ang katotohanan, kaya tinatawag po natin ng super. Lahat po ng super nandito na. Lahat. Dinanas na po natin ang 20 pesos na bigas. Nasa na po ngayon?